Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama, sa paglalakbay sa mundo ng mga pangarap, pag-ibig at mga pagsubok. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang isang tahanan ay hindi nabubuo sa ganda ng pintura o sa taas ng pader nito. Ang tunay na tahanan ay itinayo mula sa pagmamahal na nananahan sa loob. Ngunit paano kung sa loob ng isang marangyang mansyon, sa likod ng mga ngiting nakakasilaw at mga mamahaling regalo ay nagkukubli ang isang pusong puno ng kadiliman? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning. Sa unang kabanata, ang anghel at ang demonyo sa ilalim ng isang bubong. Ang unang tunog na sumalubong kay Luningning pagpasok niya sa silid ay ang mahinang hikbi. Isang hikbi na tila ba kayang bumasag sa kanyang puso. Agad niyang ibinaba ang dala niyang merienda sa isang maliit na mesa at halos takbuhin ang kinaroroonan ng malaking kama. Doon, sa gitna ng malawak at malambot na kutsyon, nakasubsob ang mukha sa unan ang 6 na taong gulang na si Dalisay. Ang munting katawan nito ay niyayanig ng bawat pagsinok. Dalisay anito, malambing na tawag ni Luningning. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa malamig na silid. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Anong nangyari, mahal ko? Dahan-dahang itinaas ni Dalisay ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata at ilong at basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Sa maliliit niyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na unan na may pamilyar na amoy. Tita Ning, garalgal niyang sabi, nawawala po si Tala. Si Tala, ang manikang gawa sa pinagtagpi-tagping retaso ng tela na si Luningning mismo ang gumawa para sa kaarawan ni Dalisay. Isang manikang simple, malayo sa mga mamahaling laruan na nakatambak sa isang sulok ng silid. Ngunit ito ang kaisa-isang hinahanap-hanap ng bata tuwing siya ay malungkot o natatakot. Shh! Tahan na! Baka naman kung saan mo lang nailagay. Alo ni Luningning habang niyayakap ang bata. Hahanapin natin si Tala, ha? Hindi siya aalis sa tabi mo. Sinimulan nilang hanapin sa ilalim ng kama, sa likod ng mga kurtina, sa loob ng cabinet ng mga laruan. Ngunit walang Tala na natagpuan. Habang abala si Luningning sa paghahanap, isang malamig na tinig ang pumunit sa katahimikan ng silid. Anong drama na naman ito? Sabay silang napalingon ni Dalisay. Nakatayo sa may pintuan si Marikit. Ang kanyang magandang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Suot niya ang isang mamahaling bestida at ang hangin ay agad na puno ng amoy ng kanyang pabango. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig. Mama Rikit, magalang na bati ni Luningning. Agad na nagtago si Dalisay sa likuran niya. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Tinaasan siya ng kilay ni Marikit. Hinahanap lang namin ang laruan niya, Luningning. Isang manikang gawa sa basahan. Hindi ko maintindihan kung bakit iyon pa ang paborito niya gayong sandamakmak ang mga laruan niya galing sa ibang bansa. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Hindi na lang ang laruan ang nilalait nito, kundi pati na rin ang pagkatao niya. Mahalaga po iyon kay Dalisay, ma'am. Mahinahong sagot ni Luningning. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Nagkibit balikat si Marikit at nagkunwaring tumutulong sa paghahanap. Baka naman naitapon na. Mukha na kasing basura. O baka naman Ning. Tumigil ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Nailigpit mo sa maling lugar. Alam mo na, nagkakaedad. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Marikit bago ito tumalikod. Ano pa man yon? Itigil niyo na ang pag-iyak na yan, Dalisay. Your dad is coming home soon. Ayokong makita kanyang ganyan.
At sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Marikit. Mula sa isang malamig na reyna, naging isa siyang maamong tupa. Tamang-tama, sa pagdating ni Arturo Vargas, ang matipunong negosyante ay pumasok sa silid. Ang mukha ay bakasang pagod mula sa maghapong trabaho. "My love!" Malamig na salubong ni Marikit, sabay halik sa pisngi ng asawa. "Kumusta ang araw mo?" "Okay lang, pagod lang," sagot ni Arturo. Ang tingin ay agad na napunta sa magandang asawa. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Para sa'yo." Nagliwanag ang mukha ni Marikit nang buksan ito. Isang kwintas na may kumikinang na Esmeralda. "Oh, Arturo, ang ganda." Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Luningning. Yakap-yakap pa rin ang umiiyak na si Dalisay. Napansin lang ni Arturo ang anak nang matapos na itong lambingin ng asawa. "Hey, champion, bakit malungkot ang sundalo ko?" tanong niya. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi buo. Bago pa man makasagot si Dalisay, sumabat na si Marikit. "Nawawala lang ang isa sa mga luma niyang laruan. Mahal. Nag-aalala lang ako. Baka kung anong mikrobyo na ang dala niyon. Hayaan mo, bukas na bukas, ibibili ko siya ng isang buong toy store." Ngumiti si Arturo, kontento sa narinig. Para sa kanya perpekto ang lahat. Isang magandang asawa, isang masayang tahanan. Hindi niya nakita ang takot sa mga mata ng kanyang anak o ang sakit sa mga mata ng babaeng nag-aalaga dito. Gabi. Tapos na ang hapunan at tulog na ang lahat sa Villa Esmeralda. Bago matulog, ugali na ni Luningning na ilabas ang mga basura mula sa kusina. Habang isinasara niya ang itim na plastic bag, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang pamilyar na kulay, isang kapirasong tela na may burda ng maliliit na bulaklak. Nanginig ang kanyang kamay habang kinukuha ito mula sa basurahan. Naroon, sa ilalim ng mga balat ng prutas at mga tira-tirang pagkain, si Tala, ang manikang retaso. Ngunit hindi lang ito itinapon. Bali ang isang braso nitong gawa sa maliit na sanga. Ang isang mata nitong butones ay natanggal. May punit ito sa dibdib na tila sinadyang sirain. Hindi ito aksidente. Habang nakatitig si Luningning sa sirang manika, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang kalamnan. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang mensahe, isang babala. At alam na alam niya kung sino ang nagpadala nito. Magdamag na hindi napakali si Luningning. Ang sirang manika ni Dalisay ay nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Tila isang tahimik na saksi sa kalupitang nagaganap sa loob ng mansyon. Hindi na ito simpleng hinala. Ang pagkasira ni Tala ay isang patunay, isang malinaw na mensaheng ipinararating sa kanya. Kaya niyang saktan ang anumang bagay na mahalaga sa bata. At kung kaya niyang gawin iyon sa isang laruan, ano ang pumipigil sa kanya na gawin iyon sa bata mismo? Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hinintay niyang bumaba si Arturo para mag-almusal. Ito na ang pagkakataon. Kailangan nitong malaman ang totoo. Habang naghahain siya ng kape, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Sir Arturo," panimula niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "Maaari po ba tayong mag-usap saglit tungkol po kay Dalisay?" Napatigil sa pagbabasa ng dyaryo si Arturo. Bahagya itong kumunot ang noo, ngunit tumango rin. "Ano yon, Sning? May problema ba?" Huminga ng malalim si Luningning. "Sir, nag-aalala po ako. Kahapon po, buong araw na malungkot si Dalisay dahil nawawala ang manika niyang si Tala. At kagabi po, itinuro niya ang basurahan sa gilid ng kusina kung saan niya muling itinapon ang laruan matapos itong pulutin. Natagpuan ko po siya sa basura. Sirang-sira po." Tumingin si Arturo sa direksyon ng basurahan pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Luningning. "Isang laruan, Ning. Baka naman nasira lang dahil sa kalalaro. Mga bata, alam mo na."
Hindi po, sir. Giit ni Luningning. Ang kanyang boses ay may bahid na ng desperasyon. Hindi po aksidente ang pagkasira. Sinadya po. At sa tingin ko po, si Mama Rikit ang Luningning. Putol ni Arturo. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at malamig. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pinagbibintangan mo ang asawa ko. Sir, hindi po sa ganoon. Nag-aalala lang po ako sa nararamdaman ni Dalisay. Hindi po siya masaya. Simula ng hamon ni Arturo. Ibinaba na ng tuluyan ang dyaryo. Simula nang dumating ang asawa ko para maging ina niya. Ning, I appreciate your concern for my son. Alam kong mahal mo siya. Pero trabaho mo ang alagaan siya. Hindi ang gumawa ng mga kwento at intrigang makakasira sa pamilya ko. Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya. Napayo ko si Luningning, nawalan ng lakas para makipagtalo. Para kay Arturo, siya lang ang katulong, si Marikit ang asawa. At sa mundo nila, mas matimbang ang salita ng isang asawa kaysa sa salita ng isang hamak na kasambahay. Patawad po, sir. Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Buong araw, mabigat ang hangin sa mansyon. Iniiwasan siya ni Arturo. Si Marikit naman ay nagpapakita ng labis na kabaitan kay Dalisay sa tuwing nasa paligid ang ama nito. Ngunit kapag sila na lang, isang matalim na tingin lang ang ipinupukol nito sa bata. Sapat na para manahimik ito sa isang sulok. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Dalisay sa hardin, lumapit si Marikit. Dalisay, halika rito sa mommy. Malamig nitong sabi, nakangiti. Umiling si Dalisay at lalong kumapit sa braso ni Luningning. Nawala ang nangiti sa mukha ni Marikit. Sinubukan niyang abutin ang bata. Huwag ka nang mahiya. Halika na. Umiwas si Dalisay at sa pag-iwas niya ay bahagyang natabig ang kamay ni Marikit. Sa isang iglap, tila isang profesional na aktres, si Marikit ay napahiyaw at napaupo sa damuhan. Hawak ang kanyang braso. Aray, Dalisay, bakit mo ako tinulak? Umiiyak nitong sabi. Tamang-tama, sa paglabas ni Arturo sa terasa. Nakita ni Luningning ang lahat. Hindi tinulak ng bata si Marikit. Umiwas lang ito. Ngunit ang nakita ni Arturo ay isang umiiyak na asawa at isang anak na nakatayo. Habang ang yaya nito ay walang kibo. Nang gabing iyon, narinig ni Luningning ang pag-uusap nila sa sala habang siya ay nagliligpit sa kusina. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Arturo. Hikbi ni Marikit. Sinusubukan ko ang lahat para maging ina sa kanya. Pero sinasaktan niya ako. Ayaw niya sa akin. Shh, tama na, mahal. Alon ni Arturo. Hindi mo kasalanan ito. Pagkatapos noon, tinawag siya ni Arturo. Ang mukha nito ay galit at puno ng pagkabigo. Pinupuno mo ng kung ano-ano ang isip ng anak ko. Luningning, kaya siya nagkakaganyan sa ina niya. Anong sinasabi mo sa kanya kapag nakatalikod ako? Hindi na nakasagot si Luningning. Anumang sabihin niya ay walang maniniwala. Naramdaman niya ang pagod at pagkatalo. Mamaya-maya, habang papunta siya sa kanyang silid, napadaan siya sa balkonahe kung saan may kausap sa telepono si Marikit. Ang boses nito ay hindi na umiiyak. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. Oo, nasa akin na ang loob niya, sabi ni Marikit sa kausap. Isang hirit na lang, malapit na, konting tiis na lang. Kinabukasan, ipinatawag siya ni na Arturo at Marikit sa sala. Seryoso ang kanilang mga mukha. Si Marikit ay may itsura ng isang nag-aalalang ina. Si Arturo naman ay tila isang amang gumagawa ng isang mahirap ngunit kinakailangang desisyon. Simula ni Arturo, ang kanyang boses ay formal. Nagdesisyon kami ni Marikit para sa ikabubuti ni Dalisay. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy.
Simula sa susunod na linggo, ipapasok namin si Dalisay sa isang special boarding school sa probinsya. Iyon ang mungkahi ng isang child specialist na kinausap ni Marikit. It will help improve his behavior. It's for the best. Gumuho ang mundo ni Luningning. Isang boarding school? Malayo sa kanya? Malayo sa nag-iisang taong nagmamahal at nakakaintindi sa kanya. Ito na yon. Ito ang plano. Ang tuluyang pag-alis kay Dalisay sa kanyang tabi para malaya na itong gawin ang anumang gusto niya. Ang mga sumunod na araw ay tila isang masamang panaginip para kay Luningning. Bawat oras na lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa nalalapit na pag-alis ni Dalisay. Pinilit niyang maging masaya sa harap ng bata. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mga inosenteng mata nito, nadudurog ang kanyang puso. Paano niya sasabihin sa bata na ipapadala ito sa isang malayong lugar, malayo sa kanya? Sinubukan niyang kausapin muli si Arturo, ngunit tila isang pader na ang namamagitan sa kanila. Ang tiwala nito sa kanya ay tuluyan ng nawasak ng mga kasinungalingan ni Marikit. Isang araw na lang ang natitira bago ang nakatakdang pag-alis. Nagpaalam si Arturo na may importante siyang overnight meeting sa labas ng syudad. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Marikit. Nang hapong iyon, habang tinutulungan ni Luningning si Dalisay na ayusin ang iilang damit na dadalhin nito, labag man sa kanyang kalooban, pumasok si Marikit sa silid. May dala itong isang baso ng gatas. Dalisay, anak, uminom ka muna ng gatas para lumakas ka. Sabi nito, ang boses ay sobrang tamis, halos nakakasuka. Tiningnan ng bata ang gatas, pagkatapos ay tumingin kay Luningning na para bang humihingi ng pahintulot. Isang bahagyang tango lang ang naibigay ni Luningning. Ayaw niyang gumawa ng anumang eksena na lalo lang ikapapahamak ng bata. Tita Ning, natatakot po ako doon. Bulong ni Dalisay habang iniinom ang gatas. Ayoko pong umalis. Niyakap ni Luningning ang bata ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Bulong niya pabalik, kahit hindi niya alam kung paano tutuparin ang pangakong yon. Ilang sandali pa, napansin ni Luningning na tila humihina ang bata. Ang kaninang sigla nito ay napalitan ng antok. Inaantok po ako, Tita Ning. Sabi nito, ang mga mata ay halos pikit na. Binuhat niya ito at inihiga sa kama. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahimbing na ang tulog nito. Masyadong mahimbing. Isang di pangkaraniwang himbing. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Luningning. Tiningnan niya ang basong walang laman. May kung anong gamot kaya ang inihalo ni Marikit sa gatas. Dali-dali siyang lumabas ng silid para hanapin si Marikit. Nakita niya ito sa sala, kausap ang dalawang malalaking lalaki na nakaputing uniforme. Mukha silang mga orderly mula sa isang ospital. Ma'am Marikit, ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Luningning. Hindi na napigilan ang panginginig ng boses. Ngumiti si Marikit. Isang ngiting puno ng tagumpay. Aning, sila ang susundo kay Dalisay. Napag-isip-isip namin ng daddy niya na mas maganda kung mas maaga siyang madala sa facility para mas mabilis siyang maka-adjust. Facility? Hindi po ba boarding school? Detalye na lang yon, sabi ni Marikit. Iwinawas-siwas ang kamay. Sige na, kunin niyo na siya. Tulog na yon. Nataranta si Luningning. Tumakbo siya pabalik sa silid ni Dalisay. Ngunit huli na ang lahat. Wala na ang bata sa kama. Ang bintana na nakaharap sa hardin ay nakabukas. Agad siyang dumungaw. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang lalaki na buhat-buhat ang walang malay na si Dalisay. Ipinapasok sa isang puting van na naghihintay sa likod ng mansyon. Dalisay! Sigaw niya ngunit walang nakarinig. Bumalik siya sa sala, humahangos. Ma'am, nasaan po si Dalisay?
Bakit po siya nawawala? Tanong ni Nining niya. Umaarteng walang alam sa kanyang nakita. At doon, nasaksihan niya ang pinakamagaling na pag-arte ni Marikit. Ang mukha nito ay biglang nabalot ng pagkataranta. Ano? Nawawala? Paanong nangyari iyon? Nagsimula itong sumigaw. Tinatawag ang ibang mga kasambahay. Hanapin niyo si Dalisay. Diyos ko, ang anak ko. Isang perpektong palabas. Siya ang nag-utos na kunin ang bata. At ngayon, siya ang unang-unang naghahanap. Sa loob ng ilang minuto, ang buong Villa Esmeralda ay nagkakagulo. Lahat ay naghahanap sa labas, sa sa bawat sulok ng malawak na bakuran, pero si Luningning hindi siya lumabas. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanya na ang sagot ay nasa loob lang ng bahay. May isang bagay na mali. May isang bagay na hindi tama. Bumalik siya sa silid ni Dalisay, nagbabaka sakaling may makitang palatandaan. Walang tao. Habang nililibot niya ng tingin ang silid, napako ang kanyang mata sa library na katabi nito. Naalala niya ang isang kwento ni Dalisay noon. Tita Ning, may magic door po sa library. Sabi nito minsan habang naglalaro sila. Nakita ko po si Mommy Marikit na pumasok doon, pero hindi na po siya lumabas. Noon, inakala niyang imahinasyon lang yon ng isang bata. Ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay bumalik sa kanya na parang isang kulog. Pumasok siya sa malawak na library. Ang mga pader ay puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Habang kinakapan niya ang mga hilera ng libro, ang kanyang mga daliri ay biglang nakaramdam ng isang gasgas sa kahoy na pader. Sa likod ng isang malaking estante, isang gasgas na bago na tila dulot ng isang bagay na mabigat na ikinaskas dito. Sinundan niya ang gasgas hanggang sa sahig. At doon, sa ilalim ng makapal na karpet, may napansin siyang isang siwang. Isang halos hindi kapansing-pansing linya na naghihiwalay sa isang bahagi ng sahig. Dinikit niya ang kanyang tainga sa pader na katabi ng estante. Sa gitna ng ingay ng mga taong naghahanap sa labas at ng malakas na kabog ng kanyang dibdib, may narinig siya. Isang tunog na halos hangin na lang, isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mahinang-mahinang pag-ungol, isang halos hindi marinig na paghikbi. Iyon ang tinig ni Dalisay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luningning. Ang mahinang hikbi mula sa likod ng pader ay isang tinig na tumagos sa kanyang kaluluwa. Isang kumpirmasyon sa pinakamasaklap na takot na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi na ito hinala. Hindi na ito kutob. Ito ay ang katotohanan. Isang katotohanang mas malagim pa kaysa sa kanyang inaakala. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Napalitan ito ng purong sindak at isang nag-aalab na pangangailangang kumilos. Wala siyang pakialam kung anong isipin ng ibang tao. Ang mahalaga ay si Dalisay. Dalisay! Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Habang idinidikit ang pisngi sa malamig na kahoy. Nandyan ka ba, anak? Naririnig mo ba si Tita Ning? Isang mahinang pag-ungol lang ang kanyang naging sagot. Sapat na iyon, sinubukan niyang itulak ang bahagi ng pader kung saan nanggagaling ang tunog. Tinulak niya ng buong lakas. Kinabig. Kinatok. Ngunit ang pader ay nanatiling matatag na parang bato. Tinatawanan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ng bata. May magic door po sa library. Hindi iyon imahinasyon. Totoo iyon. At si Marikit lang ang nakakaalam kung paano ito buksan. Napalibot ang tingin ni Luningning sa mga estante na puno ng daan-daang libro. Kung ito ay isang sekretong pinto, ang mekanismo ay tiyak na nakatago sa paningin. Nagsimula siyang kapain ang mga libro, isa-isa. Hinila niya ang isang libro, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang kanyang paghinga ay humahabol,
Ang puso niya ay kumakarera. Bawat segundong lumilipas ay tila isang kawalang hanggan para sa batang nakakulong sa dilim. Ang mga libro ay makakapal at mabibigat, nababalutan ng alikabok. Mga classics, encyclopedia, mga nobela. Wala. Wala siyang makita o maramdamang kakaiba. Nawawalan na siya ng pag-asa. Napasuntok siya ng mahina sa estante dala ng frustrasyon. Ngunit sa pagtama ng kanyang kamao, isang libro ang bahagyang umusog. Isang librong mas manipis kaysa sa iba, nakasiksik sa pagitan ng dalawang makakapal na aklat. Ang titulo, Mga Alamat at Mito ng Pilipinas. Nanginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Hindi ito tulad ng ibang libro na kailangan ng lakas para bunutin. Nang hilahin niya ito, hindi ito lumabas. Sa halip, lumubog ito paloob. At kasabay noon, narinig niya ang isang tunog. Isang malutong na click. Kasunod ng tunog na yon, ang buong estante ng libro sa kanyang harapan ay dahan-dahang umusad paloob nang walang anumang ingay na para bang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Napaatras si Luningning, ang kamay ay nakatakip sa bibig para pigilan ang isang sigaw. Nang tuluyang bumukas ang pinto, isang makitid at madilim na espasyo ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy at kawalan ng hangin ay sumalubong sa kanya. At doon, sa isang sulok, sa sahig, nakaupo ang isang maliit na figura. Nakasiksik si Dalisay sa sulok, ang mga tuhod ay yakap-yakap hanggang sa dibdib. Nanginginig ang buong katawan nito. Nang maramdaman niya ang liwanag mula sa labas, dahan-ahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Kumikinang sa dilim dahil sa mga luhang hindi pa natutuyo. Dalisay, halos pabulong na sabi ni Luningning, ang sarili niyang mga luha ay nagsimula nang bumuhos, mabilis, ngunit maingat siyang pumasok sa maliit na silid at lumuhod sa harap ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito, ang mukha, ang mga braso, tinitiyak na totoo ito, naligtas ito. Tita! Tita Ning! Garalgal ang boses ni Dalisay at sa wakas, humagulhol ito ng malakas at niyakap si Luningning ng sobrang higpit. Shh! Tahan na, mahal ko, sabi ni Luningning habang hinahaplos ang likod ng bata. Nandito na si Tita Ning. Ligtas ka na. Hindi kita iiwan. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon. Sa wakas, nang medyo kumalma na ang bata, humiwalay ito ng yakap at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng matinding takot. Tita Ning, bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Sabi po niya sasaktan ka niya kapag nagsalita ako. Isang punyal ang tila sumaksak sa puso ni Luningning. Kahit sa gitna ng sariling takot, siya pa rin ang inaalala ng bata. Huwag mo siyang isipin, sagot niya. Pinipilit maging matatag. Ang mahalaga, nahanap na kita. Kailangan nating makaalis dito. Tinulungan niyang tumayo si Dalisay, na nanghihina pa rin. Hahakbang na sana sila, palabas ng sekretong silid, nang bigla silang natigilan. Isang tunog mula sa labas ng library. Mga yabag. Papalapit. Ang pamilyar na tunog ng mga takong ni Marikit na tumatama sa sahig na gawa sa matigas na kahoy. Isang iglap. Ang lahat ng tapang ni Luningning ay naglaho at napalitan ng purong takot. Ang tunog ng mga takong ni Marikit ay parang mga yabag ng kamatayan na papalapit sa kanila. Walang oras para mag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, dala ng isang malakas na pagnanais na protektahan ng bata. Mabilis niyang itinulak si Dalisay pabalik sa madilim na silid. Naramdaman niya ang panginginig ng bata sa kanyang mga kamay. Shh! Bulong niya, kahit na ang sarili niyang hininga ay nanginginig. Sa pagmamadali, muli niyang hinanap ang librong Mga Alamat at Mito ng Pilipinas.
Nang makapa niya ito, marahan ngunit mabilis niya itong itinulak pabalik sa dati nitong pwesto. Ang mabigat na estante ay nagsimulang gumalaw pabalik. Isinasara ang lagusan. Isang siwang na lang ng liwanag ang natitira nang marinig nila ang pagbukas ng pinto ng library. Dali-daling tinakpan ni Luningning ang bibig ni Dalisay gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay mahigpit na nakayakap dito. Ramdam niya ang maliliit na hikbi ng bata sa kanyang palad. Sa huling sandali bago tuluyang magsara ang pinto, nakita niya ang anino ni Marikit na pumasok sa library. At pagkatapos, dilim, tuluyan na silang nakulong. Ang tanging liwanag na mayroon sila ay ang manipis na sinag na nagmumula sa siwang sa ilalim ng estante. Ang tanging tunog ay ang malakas na pagkabog ng kanilang mga dibdib. Narinig nila ang mga yabag ni Marikit sa loob ng library. Huminto ito. May kinapa sa bulsa. Ang tunog ng pag-click ng isang lighter. Isang saglit pa, naamoy nila ang usok ng sigarilyo. "Hey, Dalisay! Dalisay!" Narinig nilang sabi ni Marikit. Ang boses ay kalmado at puno ng panunuya. Malinaw na kinakausap niya ang kanyang sarili. "Akala mo ba matatakasan mo ako? Ang hirap mong alagaan. Pero malapit na. Malapit nang matapos ang pagtitiis ko sa'yo." Nakahinga ito ng malalim. Tanga talaga ang ama mo. Isang mamahaling kwintas lang, ilang matatamis na salita, at ilang pekeng luha. Nasa palad ko na ulit siya. Madali lang siyang paikutan. Bukas, pipirmahan na niya ang mga papeles na maglilipat sa akin ng kontrol sa ilang kumpanya para sa kinabukasan ng pamilya natin. At kapag napirmahan na niya iyon, tumawa ito ng mahina. Isang tawang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Luningning. "Kapag akin na ang lahat," patuloy ni Marikit, "hindi na kita kailangan. Isang maliit na aksidente lang ang kailangan. Sasabihin kong naglayas ka, nalungkot, dahil ipapadala ka sa boarding school. Siguro, nahulog ka sa isang bangin habang tumatakas o baka naman nasagasaan. Kawawang bata, pero wala silang magagawa. Magluluksa ang lahat, lalo na ang tanga mong ama. At ako, ang kawawang ina-inahan, ang mag-aalaga sa kanya." Pinigilan ni Luningning ang kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Marikit ay isang patalim na tumataraki sa kanyang pandinig. Ito na ang buong masamang balak. Hindi lang niya gustong itago ang bata. Plano niyang patayin ito. Narinig nila ang pagpatay ni Marikit sa sigarilyo at ang muli nitong paglakad patungo sa pinto ng library. Akala ni Luningning ay aalis na ito. Ngunit huminto ito sa may pintuan para makasiguro na walang makakagambala sa perpektong palabas ko. Bulong nito sa sarili. Kasunod noon ang isang tunog na nagpaguho sa natitirang pag-asa ni Luningning. Isang malakas at pinal na tunog ng pagpihit ng susi sa seradura. Isang click na umalingaw-ngaw sa buong silid at sa kanyang kaluluwa. Nilak ni Marikit ang pinto ng library mula sa labas. At pagkatapos, ang tanging narinig na lang nila ay ang papalayong tunog ng kanyang mga takong. Hanggang sa lamunin na ito ng katahimikan, naiwan sila ni Dalisay, nakakulong sa isang sekretong silid sa loob ng isang nakalak na library. Pagod at bahagyang inis ang naramdaman ni Arturo habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan papasok sa mga gate ng Villa Esmeralda. Ang overnight meeting ay naging matagumpay, ngunit ang gusto na lang niya ay ang umuwi sa isang tahimik na tahanan at sa mga yakap ng kanyang magandang asawa. Ngunit katahimikan ng huling bagay na sumalubong sa kanya. Mula pa lang sa driveway, kitang-kita na niya ang kaguluhan. Ang mga kasambahay ay nagtatakbuhan sa hardin. May mga hawak na flashlight. Kahit maliwanag pa, nakita niya ang hepe ng kanilang security na may kausap sa radyo. Anong nangyayari? Hindi pa man niya tuluyang naipaparada ang sasakyan. Bumukas na ang pinto ng mansyon at patakbong lumabas si Marikit.
Ang kanyang perpektong ayos ay nagusot. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng luha at pagkataranta. Arturo, thank God you're home. Humagulhol ito at niyakap siya ng mahigpit. Si Dalisay, ang anak natin. Nawawala siya. Ano? Gulat na tanong ni Arturo. Hinawakan niya ang asawa sa magkabilang balikat. Anong ibig mong sabihin na nawawala? Paano? Hindi ko alam. Patuloy ni Marikit sa kanyang pag-arte. Bigla na lang siyang nawala sa kanyang silid kaninang hapon. At si Luningning din wala. Hindi namin siya mahanap. Ang balita ay tila isang suntok sa sikmura ni Arturo. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanilang huling pag-uusap. Ang galit niya. Ang pagtataboy niya kay Luningning. Posible kayang, sinubukan niyo na bang tawagan si Ning? Tanong niya. Kinukuha ang kanyang telepono. Oo, kanina pa. Pero hindi makontak. Baka tinangay niya si Dalisay, Arturo. Sinabi ko na sa'yo, may masama siyang impluwensya sa bata. Idinial ni Arturo ang numero ni Luningning. Nagring ito ng ilang beses bago ang malamig na boses ng operator ang sumagot. The number you have dialed is currently unavailable. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Oo, galit siya kay Luningning. Oo, naniniwala siyang sinisiraan nito si Marikit. Ngunit ang itaka si Dalisay, hindi yun gagawin ni Ning. Kilala niya ang pagmamahal nito sa bata. Kahit anong galit nito sa kanya, hinding-hindi nito idadamay si Dalisay sa anumang paraan na ikapapahamak nito. Mayroong mali. Pupunta ako sa presinto. Desidido niyang sabi. Pilit na kinokontrol ang sitwasyon. Kailangan nating mag-file ng official report. Sasama ako, sabi ni Marikit. Huwag na, madiin na sagot ni Arturo. Dito ka lang. Baka bumalik sila. I need you here. I-update mo ako sa lahat. Pumasok siyang muli sa sasakyan. Habang paatras siya sa driveway, biglang may isang matandang lalaki na humarang sa kanyang daraanan. Nakasuot ito ng kupas na damit ng hardinero. Si Mang Isko. Ang dati nilang hardinero na pinaalis ni Marikit dahil daw sa katandaan. Bumusina si Arturo. Mang Isko, tumabi kayo. Ngunit hindi gumalaw ang matanda. Sa halip, lumapit ito sa bintana ng driver's seat. Ang muka ay puno ng pagmamakaawa at determinasyon. Kinatok nito ang bintana. Dahil sa inis, ibinaba ni Arturo ang salamin. Ano na namang gulo ito, Mang Isko? May emergency kami. Sir Arturo, pakiusap po. Hingal na sabi ng matanda. Ito na po ang huling pagkakataon. Alam ko pong galit kayo sa akin. Pero para po ito kay Dalisay. May inilabas itong isang maliit na bagay mula sa bulsa. Isang itim na USB flash drive. Hindi po si Luningning ang kalaban ninyo, sabi ni Mang Isko. Ang mga mata ay luhaan. Pakiusap, sir. Bago po kayo maniwala sa kahit kanino, pakinggan niyo po muna ang laman nito para po sa kaligtasan ng anak ninyo. Nag-alinlangan si Arturo, ngunit ang desperasyon sa mukha ng matanda, ang pagbanggit nito sa kaligtasan ni Dalisay, at ang sarili niyang lumalaking pag-aalala ay nagtulak sa kanya na kunin ang USB. Sige na, sir. Umalis na po kayo bago pa kayo makita. Sabi ng matanda, bago mabilis na nagtago sa mga halaman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Arturo. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan palabas ng gate. Ngunit hindi siya dumiretso sa presinto. May kung anong puwersa ang nag-utos sa kanya na umuwi muna sa kanyang pribadong opisina sa syudad. Sa loob ng kanyang tahimik at malinis na opisina, nanginginig ang kamay niyang isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Bumukas ang isang folder na may ilang audio files at mga litrato. Ang mga pangalan ng file ay mga petsa lang, tila mga ebidensyang maingat na kinolekta sa paglipas ng panahon. Una niyang pinindot ang isang litrato. Ito ay kuha sa isang coffee shop. Nakaupo si Marikit,
Seryoso ang muka, kaharap ang isang lalaking hindi niya gaanong kilala. Pamilyar ang mukha nito. Pilit niyang inalala. Oo, iyon ang pinsan ni Marikit. Isang abogado na may hindi kagandahang reputasyon. Sinabihan na niya si Marikit noon na iwasan ito. Bakit sila magkikita ng patago? Isang maliit na butas ang nagsimulang mabuo sa perpektong imahe ni Marikit sa kanyang isipan. Sunod niyang pinindot ang isang audio file. Ang una niyang narinig ay ang boses ni Marikit. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na nakasanayan niya. Ito ay matigas, galit at desperado. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, magbabayad ako, bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. 1,000,000, Marikit, at tumatakbo ang interes araw-araw. Kung hindi ka makakabayad sa Biyernes, baka hindi lang pera ang singilin namin sa'yo. Natigilan si Arturo. Utang? 1,000,000? Saan galing ang utang na yon? Nagsusugal ba ang asawa niya? Bakit ito naglihim sa kanya? Kaya niya itong tulungan. Kaya niyang bayaran ng anumang halaga. Bakit kailangan nitong itago? Ang maliit na butas ay unti-unting lumalaki. Sunod-sunod niyang pinakinggan ang ibang mga audio file. Puro mga pag-uusap ni Marikit sa iba't ibang tao tungkol sa pera, mga banta at mga pangako. Ang kanyang maganda at mapagmahal na asawa ay may isang sekretong buhay na puno ng kasinungalingan at utang. Nanghihina, napasandal siya sa kanyang upuan. Napatingin siyang muli sa listahan ng mga file. May isa pang natitira. Ang pinakabagong petsa, kuha 2 araw lang ang nakalipas. Ang araw bago siya umalis para sa kanyang business trip. Nanginginig ang kanyang daliri habang ikiklik niya ang play. Mas malinaw ang recording na ito. Tila kuha sa malapitan. Boses ulit ito ni Marikit at ng kanyang pinsang abogado. Sigurado ka ba sa plano mo? Tanong ng lalaki. Masyadong delikado. Paano kung malaman ni Arturo? Narinig ni Arturo ang pagtawa ni Marikit. Isang tawang malamig at walang anumang pagmamahal. Si Arturo. Madali lang yon. Ang kailangan ko lang ay ang pirma niya bukas sa mga dokumento. Pagkatapos noon, kontrolado ko na ang lahat. Paano ang bata? Tanong ng abogado. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang wumasak sa buong mundo ni Arturo. Ang mga salitang nagpabagsak sa lahat ng kanyang paniniwala at pagmamahal. Ang boses ni Marikit, malamig at walang kaluluwa, ang nagsabi ng mga katagang hinding-hindi niya malilimutan. Ang bata lang ang problema. Kapag nawala na siya, sa atin na ang lahat. Tumigil ang recording, ngunit ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Arturo. Ang bata lang ang problema. Kapag nawala na siya, sa atin na ang lahat. Hindi siya makahinga. Tila sinasakal siya ng hangin sa loob ng sarili niyang opisina. Ang pagdududa sa kanyang puso ay biglang naging isang nakakakilabot na katiyakan. Sa loob ng madilim at masikip na silid, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Wala nang marinig si Luningning kundi ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso at ang mahinang pagsinok ni Dalisay na nakayakap sa kanya. Ang bawat segundong lumilipas sa dilim ay parang isang oras. Ang hangin ay tila nauubos, nagiging mabigat at mahirap hingahin. Nawalan na ng saysayang pag-asa, nakakulong sila. At ang babaeng nagkulong sa kanila ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Malayang isinasagawa ang kanyang masamang balak. Titaning, madilim po, bulong ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig sa takot. Gusto ko na po lumabas. Niyakap ni Luningning ang bata ng mas mahigpit. Pinipilit na huwag ipakita ang sariling takot. Shh, Tana, mahal ko. Maglalaro tayo, ha? Maglalaro tayo ng taguan.
tayo ang taya. Kailangan nating manatiling tahimik para hindi tayo mahanap ng kalaban. Okay? Bahagyang tumango ang bata kahit paramdam ni Luningning ang panginginig ng munti nitong katawan. Upang pagaanin ang loob nito, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang mga alamat mula sa kanyang bayang Sinilangan sa Baryo Tala. Mga kwento tungkol sa matatapang na bayani, mga diwatang mapagmahal, at kung paano laging nananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang isip ay tumatakbo, naghahanap ng paraan para makatakas. Sinubukan niyang itulak ang estante, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Masyadong mabigat. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit alam niyang walang makakarinig. Ang library ay nasa isang liblib na bahagi ng mansyon at nakalak pa ang pinto nito mula sa labas. Desperasyon. Iyon ang unti-unting lumalamon sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Paano sila makakatakas? Paano niya maililigtas si Dalisay mula sa mga kamay ng isang demonyo? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may naalala siyang isang pag-uusap. Isang pag-uusap na inakala niyang walang kwenta noon. Naalala niya si Mang Isko, ang matandang hardinero. Isang araw, habang tinutulungan niya itong magdilig, nagkwento ito tungkol sa mansyon. "Matagal na ako dito, Ning," sabi nito. Mas matagal pa kay Sir Arthur. Ang mga magulang niya ang unang nagpatayo nito. Alam mo ba, ang mansyon na ito ay may mga lihim na daanan? Mga daanan para sa mga katulong noon, para hindi sila nakikita ng mga bisita. Noon, tinawanan lang niya iyon. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay bumalik na parang isang sagot sa kanyang mga dalangin. Naalala niya ang sinabi nito. May isa sa likod ng lumang aparador sa kusina at may isa pa, sa tingin ko, sa likod ng malaking carpet sa library. Carpet. Malaking carpet. Agad na gumapang si Luningning sa madilim na sahig ng sekretong silid, kinapa niya ang pader sa pinakalikod na bahagi. Kahoy. Matigas na kahoy. Ngunit nang kumatok siya rito, ang tunog ay iba. Mahina. Tila hungkag sa loob. Ito na yon. Kailangan niyang makalabas muna sa sekretong silid na ito. Kailangan niyang makarating sa library. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang tangi niyang armas ay ang kaunting liwanag mula sa siwang sa ilalim ng estante. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang maliit na nail file na lagi niyang dala. Hindi ito gaanong matibay, ngunit ito lang ang mayroon siya. Ginamit niya ang nail file para sungkitin ang siwang sa pagitan ng pader at ng sahig ng sekretong silid. Nagsimula siyang magkayod, dahan-dahan, pilit na gumagawa ng butas na mas malaki. Pawis na pawis siya. Bawat galaw niya ay maingat, ayaw niyang gumawa ng ingay. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nakagawa siya ng isang maliit na butas na kasya ang kanyang mga daliri. Itinulak niya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. At sa wakas, may narinig siyang mahinang pag-alagwa. Isang maliit na panel. Sa pinakailalim ng pader ang bahagyang bumukas. Isang lagusan. Kasya lang ang kanilang mga katawan. Dalisay, halika. Bulong niya. May daan palabas. Naunang gumapang palabas si Dalisay. Pagkatapos ay sumunod siya. Nakabalik sila sa library. Madilim pa rin at tahimik, ngunit kahit papaano, mas maluwag na ang kanilang paghinga. Agad niyang pinuntahan ang lugar na tinutukoy ni Mang Isko. Iginulong niya ang mabigat at makapal na Persian carpet. At doon, sa ilalim nito, nakita niya ang isang parisukat na takip na gawa sa kahoy. May maliit na bakal na argolya bilang hawakan. Isang trapdoor. Huminga siya ng malalim at hinila ito. Isang amoy ng luma at mamasamasang lupa ang sumalubong sa kanila. Isang hagdanang bato ang bumungad patungo sa kadiliman sa ibaba. Ito na ang kanilang tanging pag-asa. Bumaling siya kay Dalisay.
Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang tiwala. Kailangan nating bumaba dito, mahal ko, sabi niya ng mahinahon. Huwag kang bibitaw sa akin, ha? Hindi kita iiwan. Tumango si Dalisay. Binuhat niya ang bata. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, sinimulan nilang bumaba sa madilim na lagusan, palayo sa nakalak na library, palayo sa panganib, at patungo sa isang hindi tiyak na kalayaan. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng daanang ito, ngunit isa lang ang sigurado, kailangan nilang makalayo. Nang makarating sila sa dulo, isang pinto na gawa sa kahoy ang kanilang natagpuan. Maingat niya itong itinulak. Bumukas ito at bumungad sa kanila ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak at damo. Nasa likod sila ng lumang bodega sa pinakadulong bahagi ng hardin. Malaya na sila. Mula sa kanilang pinagtataguan, tanaw nila ang mansyon. Ang mga ilaw nito ay nakabukas lahat. Ang mga anino ng mga tao ay gumagalaw sa loob. Mukhang abala ang lahat sa isang bagay. Nakita ni Luningning si Marikit na nakatayo sa balkonahe, kausap sa telepono, tumatawa. Ang itsura nito ay hindi nag-aalala. Ito ay itsura ng isang taong nasisiyahan sa kanyang palabas. At doon, isang plano ang nabuo sa isip ni Luningning. Isang plano na desperado, delikado, ngunit ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Hindi sapat na tumakas. Kailangan nilang ilantad ang katotohanan at alam niya kung kailan at saan niya ito gagawin. Ang malaking charity ball na gaganapin sa Villa Esmeralda bukas ng gabi. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang kaibigan ni Arturo, sa harap ng buong alta sosyedad, doon niya ibubunyag ang tunay na kulay ng demonyong nagtatago sa likod ng mukha ng isang anghel. Ang grand ballroom ng Villa Esmeralda ay nagliliwanag. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang kanilang liwanag ay tumatama sa mga alahas at mga mamahaling damit ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, mamahaling pabango, at ng tunog ng masayang tawanan at malambing na musika mula sa isang string quartet. Para sa lahat, ito ay isang perpektong gabi, isang gabi ng pagkakawanggawa, ng pakikisama, ng pagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Arturo Vargas, ang gabing ito ay isang impyerno. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bumabating bisita ay isang kasinungalingan. Bawat pakikipagkamay ay isang pagpapanggap dahil habang pinapanood niya ang kanyang asawa, si Marikit, na lumilibot sa mga bisita na parang isang reyna. Maganda, kaakit-akit, perpekto, isa lang ang nakikita niya. Isang ahas, isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Ang mga salitang narinig niya mula sa recording ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang bata lang ang problema. Kapag nawala na siya, sa atin na ang lahat. Ang bawat pagtawa ni Marikit ngayong gabi ay parang lason sa kanyang pandinig. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang maghintay sa tamang pagkakataon. Nakipag-ugnayan na siya kay Mang Isko. Sinabi nitong nagtatago sina Luningning at Dalisay at may plano sila. Hindi niya alam kung ano ang plano. Ngunit buo ang tiwala niya sa kanila. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang gampanan, ang kanyang papel. Nilapitan niya si Marikit. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Mahal ko, you look stunning tonight," sabi niya, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ngumiti pabalik si Marikit. Isang ngiting kasing gakinang ng suot nitong kwintas. "Salamat, mahal. Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa pamilya natin." Speaking of family, sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing masaya at kampante. "Alam mo,
Kanina, habang papauwi ako, may naisip ako. Isang magandang plano para sa kinabukasan ni Dalisay. Nahinto si Marikit sa pagngangiti. Nakita ni Arturo ang isang bahagyang kislap ng interes at kasakiman sa mga mata nito. Ano iyon, mahal? Naiisip ko. Patuloy ni Arturo, tinitingnan ng diretso ang mga mata nito na sa kanyang ika-18 kaarawan, ililipat ko na sa pangalan niya ang lahat ng aking ari-arian. Ang Vargas Corporation, ang mga lupain, lahat. Para sigurado na ang kinabukasan niya. Isn't that a wonderful idea? Sa isang iglap, nawala ang nangiti sa mga labi ni Marikit. Nakita ni Arturo ang halos hindi makitang panginginig ng kamay nito na may hawak na kopita. Nakita niya ang isang mabilis na pag-igting ng panga nito. Isang kislap ng purong gulat at galit na dumaan sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng isang matamis na ngiti. Ngunit nakita niya at iyon ang huling kumpirmasyong kailangan niya. Oo naman, mahal, sabi ni Marikit, ang pagtawa ay pilit. Isang napakagandang ideya. Anything for our son. Ngunit bago pa man makasagot si Arturo, biglang huminto ang musika. Ang lahat ng tawanan at pag-uusap ay unti-unting napawi. Lahat ng mga ulo ay sabay-sabay na napalingon sa iisang direksyon, sa engrandeng hagdanan ng mansyon. Doon, sa itaas ng hagdan, nakatayo ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng gown, hindi siya nagliliwanag sa alahas. Nakasuot lang siya ng isang simpleng uniforme ng kasambahay. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Si Luningning, at sa kanyang mga bisig, mahigpit na nakayakap, ang batang pinaniniwalaan ng lahat na nawawala. Si Dalisay, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat, ang narinig mula sa mga bisita. Bumagsak ang puso ni Arturo, hindi sa takot, kundi sa matinding ginhawa. Ang unang nakabawi mula sa pagkagulat ay si Marikit. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang perpektong maskara ng galit at pag-aalala. Dalisay? Sigaw niya. Luningning! Anong ginagawa mo sa anak ko? Magnanakaw. Kidnapper. Itinuro niya si Luningning. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa kunwaring galit. Mga gwardya, hulihin niyo siya! Tinangay niya ang anak ko, tulong! Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga gwardya ay nagsimulang gumalaw patungo sa hagdanan. Si Luningning ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang tanging ginawa niya ay ang masigpitan ang yakap kay Dalisay. Ngunit sa gitna ng sigawan ni Marikit at ng papalapit na mga gwardya, isang maliit na tinig ang pumunit sa kaguluhan. Isang tinig na mahina, nanginginig, ngunit malinaw na malinaw sa biglaang katahimikan. Hindi niya ako kinidnap. Lahat ay napahinto. Lahat ng mata ay napunta sa bata. Tumingin si Dalisay, hindi kay Luningning, hindi sa mga taong kundi diretso kay Arturo, sa kanyang ama. Ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya ako kinidnap, muli niyang sigaw. Si Mama Marikit po ang nagkulong sa akin sa pader. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga salita ni Dalisay ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong Villa Esmeralda. Ang nakabibinging katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Lahat ng mga matang puno ng pagtataka, pagdududa at chismis ay napako sa tatlong tao sa gitna ng lahat. Ang bata, ang yaya, at ang akusadong asawa. Si Marikit ang unang nakabawi. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay naglalarawan ng perpektong pag-aalala, ay biglang nabalot ng purong galit. Isang galit na hindi na nagtangkang magpanggap. Sinungaling! Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. Itinuro niya si Luningning. Nilason mo ang isip ng bata. Anong pinagsasabi mo sa kanya? Ha, demonyo ka? Arturo,
Hindi ka ba kikilos? Hulihin niyo na yan. Ngunit si Arturo ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Marikit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na sa kanya nakatingin. Nakatuon ito kay Luningning. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya hindi ang isang hamak na kasambahay, kundi ang isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Luningning. Akay-akay si Dalisay na nakakapit ng mahigpit sa kanyang kamay. Huminto sila sa gitna ng bulwagan. Ilang talampakan lang ang layo mula kina Arturo at Marikit. Ang mga bisita ay napaatras, bumuo ng isang bilog sa kanilang paligid na para bang sila ay mga manonood sa isang arena. Hindi ako nagsisinungaling, ma'am, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Puno ito ng bigat ng katotohanang matagal niyang kinimkim. At hindi ko nilason ang isip ni Dalisay. Siya mismo ang nakaranas ng lahat. Humarap siya sa mga bisita at pagkatapos ay kay Arturo. Alam kong mahirap paniwalaan. Alam kong isa lang akong katulong sa paningin ninyo. Pero ang batang ito, hinaplos niya ang buhok ni Dalisay. Mas mahalaga pa siya kaysa sa buhay ko. At hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Wala kang pruweba. Sigaw ni Marikit. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho. Puro kasalita. Nasisiraan ka na ng bait. May pruweba po ako, sagot ni Luningning. Tumingin siya kay Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Sir, ang pader sa library. Ang sinasabi ni Dalisay na magic door. Pakiusap, buksan ninyo. Sa pagbanggit ng pader sa library, nakita ni Arturo ang isang kislap ng purong takot sa mga mata ni Marikit. Ito na. Ito na ang katapusan ng palabas. Anong pader? Anong pinagsasabi niyan, Arturo? Huwag kang maniwala sa kanya. Nagmamakaawang sabi ni Marikit, hinawakan ng braso ni Arturo. Ngunit marahas na iwinaksi ni Arturo ang kamay nito. Ang paghawak ni Marikit sa kanya ay tila paghawak ng isang makamandag na ahas. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Arturo. Ang kanyang boses ay mababa, malamig, at puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Tama na, Marikit. Tumingin siya sa hepe ng kanyang security. Walang aalis sa mansyon na ito. Isara ang lahat ng gate. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa library. Ang lahat ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bulungan ay nagsimula. At ang mga tao ay nagsimulang sumunod sa kanya na para bang isang prosesyon. Si Luningning, hawak pa rin si Dalisay, ay sumunod din. Naiwan si Marikit sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng pamumutla. Nang makarating sila sa library, itinuro ni Luningning ang malaking estante. Diyan po, sir, sa likod niyan. Nilapitan ni Arturo ang estante. Hinanap niya ang librong sinasabi ni Luningning sa isip niya. Walang nakakaalam ng sekretong ito, kundi ang kanyang mga yumaong magulang. Paano nalaman ni Marikit? Marahil, sa paghalungkat nito sa mga gamit ng kanyang ina. Nang mahanap niya ang librong Mga Alamat at Mito ng Pilipinas, huminga siya ng malalim bago ito itinulak paloob. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita nang ang buong estante ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang isang madilim at masikip na espasyo sa likod nito. Walang tao sa loob, ngunit ang ebidensya ay naroon. Isang maliit na unan na basa pa sa luha, isang baso ng tubig, at sa sahig, isang maliit na butones na natanggal mula sa damit ni Dalisay. Ang hangin sa loob ng library ay naging mabigat. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Ang mga tingin ng pagdududa kay Luningning ay napalitan ng mga tingin ng awa. At ang mga tingin ng paghanga kay Marikit ay napalitan ng mga tingin ng pandidiri. Nang lumingon si Arturo, nakita niyang sinusubukan ni Marikit na tumakas.
Dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinarangan siya ng 2 tao. Si Mang Isko at ang iba pang mga kasambahay na matagal nang nagtitiis sa kalupitan nito. Sila, na mga biktima rin ng kanyang kasamaan, ay bumuo ng isang pader na hindi niya matatakasan. Sa parehong sandali, bumukas ang pinto ng library at pumasok ang mga pulis na matagal nang nasa labas at naghihintay lang ng senyas ni Arturo. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula sa mga pulis kay Arturo at sa sirang-sira niyang reputasyon. Tapos na ang lahat. Nilapitan ni Arturo ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng kanyang anak. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng sakit, galit, at higit sa lahat, pagkasuklam. Isang pangungusap lang ang binitiwan niya. Malamig, pinal, at mas matalas pa sa anumang patalim. Tapos ka na. Lumipas ang ilang araw. Ang ingay ng mga sirena ng pulis, ang flash ng mga kamera ng media, at ang mga bulungan ng mga usisero ay unti-unti nang napalitan ng isang mabigat at di pangkaraniwang katahimikan sa loob ng Villa Esmeralda. Si Marikit at ang kanyang pinsang abogado ay nasa kamay na ng mga awtoridad na haharap sa napakaraming kaso mula sa attempted murder, illegal detention, hanggang sa estafa. Ang kanilang mga litrato ay nasa lahat ng pahayagan at balita. Ang perpektong imahe na matagal nilang iningatan ay gumuho sa isang gabi lamang. Para sa mundo sa linabas, tapos na ang kwento. Ngunit para sa mga naiwan sa loob ng mansyon, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na pagharap sa mga sugat. Gabi-gabi, binabantayan ni Arturo ang kanyang anak habang natutulog. Mahimbing ang tulog ni Dalisay, ngunit hindi mapayapa. Madalas itong managinip, binabangungot. Ang maliliit nitong kamay ay bigla na lang hahanapin ang kamay niya sa dilim, na para bang tinitiyak na may kasama ito, na hindi na ito muling iiwanang mag-isa. Bawat hikbi ng bata sa kanyang pagtulog ay isang punyal sa puso ni Arturo. Doon, sa katahimikan ng gabi, sa tabi ng kama ng kanyang anak, inamin niya sa sarili ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Naging abala siya sa pagpapalago ng kanyang kayamanan, sa pagpapatakbo ng kanyang mga kumpanya, sa pagpapanatili ng isang perpektong imahe. Sa sobrang pagiging abala, hindi niya nakita ang unti-unting pagkasira ng pinakamahalaga niyang yaman, ang kanyang sariling pamilya. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa mga matatamis na salita at sa isang magandang mukha. Ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa isang halimaw at binaliwala niya ang tapat na pagmamahal ng isang babaeng walang ibang hinangad kundi ang kapakanan ng bata. Isang hapon, nakita niya si Luningning sa hardin. Tahimik itong nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa isang maliit na maleta. Ang mga bulaklak sa paligid ay namumukadkad, ngunit para kay Arturo, tila nawalan na ng kulay ang buong paligid sa pag-aakalang aalis na rin ito. Nilapitan niya ito. Hindi alam ni Arturo kung paano magsisimula. Ang mga salitang salamat at patawad ay tila hindi sapat. Ning, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Napalingon si Luningning. Tumayo ito ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang pagod at lungkot. Sir Arturo? Magalang niyang sagot. Aalis ka na ba? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Luningning. Tapos na po ang trabaho ko dito, sir. Ligtas na po si Dalisay. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Babalik na lang po muna ako sa Baryo Tala. Hindi nakapagsalita si Arturo. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya. Isang simpleng babae mula sa probinsya, ngunit ang ipinakita nitong tapang at pagmamahal
ay higit pa sa kayang ibigay ng sino mang mayaman at edukadong tao na kilala niya. Iniligtas nito ang kanyang anak. Iniligtas nito siya mula sa sarili niyang katangahan. At ngayon, aalis na ito. Patawarin mo ako, Ning, sabi niya sa wakas. Ang bawat salita ay puno ng bigat ng kanyang pagsisisi. Ang kanyang orgulyo bilang isang makapangyarihang lalaki ay tuluyan ng naglaho. Sa harap ni Luningning, siya ay isang amang nagkamali. Patawad para sa lahat. Sa hindi ko pakikinig, sa pagdududa ko sa iyo, sa pagiging bulag ko. Yumuko si Arturo. Isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng sinuman. Isang pagpapakumbaba na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pusong puno ng pasasalamat at pagsisisi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi umimik si Luningning. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat. Itinaas ni Arturo ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko, Ning. Utang ko sa iyo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Nag-ipon ng lakas para sa huling pakiusap. Isang pakiusap na magdidikta sa kinabukasan nilang tatlo. Huwag kang umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Napatingin sa kanya si Luningning, nagulat. Huwag kang umalis, ulit ni Arturo, mas matatag na ngayon. Hindi bilang katulong, tapos na ang pagiging kasambahay mo dito. Pero sir, manatili ka, putol ni Arturo. Manatili ka bilang pamilya namin, bilang ina ni Dalisay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at malungkot na Villa Esmeralda ay tila unti-unting nagkakabuhay muli. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas makukulay. Ang sinag ng araw na pumapasok sa mga bintana ay tila mas mainit. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang katahimikan ng mansyon ay madalas nang binabasag ng isang tunog na matagal nang nawala. Ang matamis at malakas na halakhak ng isang bata. Tumupad si Arturo sa kanyang salita. Nanatili si Luningning, ngunit hindi na bilang isang kasambahay. Ang dati niyang maliit na kwarto ay napalitan ng isang silid na katabi ng kwarto ni Dalisay. Ang kanyang mga lumang uniforme ay napalitan ng mga simpleng damit na siya mismo ang pumili. Hindi na siya si Ning, ang katulong. Para sa lahat ng empleyado sa mansyon, siya na si Ginang Luningning, ang legal guardian at tumatayong ina ni Dalisay. Ang pagbabago ay hindi naging madali. Sa simula, may pagkailang sa pagitan nila ni Arturo. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, pinaglapit ng isang masakit na trahedya. Ngunit ang kanilang iisang layunin, ang tuluyang paghilom ni Dalisay, ang nagsilbing tulay sa kanilang pagitan. Sama-sama nilang tinutulungan ang bata. Si Arturo ang nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Si Luningning ang nagluluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Tuwing Sabado, sabay-sabay silang tatlong namamasyal sa parke o sa tabing dagat. Unti-unti, ang mga bangungot ni Dalisay ay napapalitan ng masasayang panaginip. Ang takot sa kanyang mga mata ay napapalitan ng kislap ng kagalakan. Isang hapon, habang naglalaro sila ng habulan sa malawak na hardin, nadapa si Dalisay. Hindi ito malakas na pagkakadapa. Isang maliit na gasgas lang sa tuhod. Ngunit para sa isang batang nakaranas ng matinding trauma, sapat na iyon para bumalik ang takot. Nagsimula itong umiyak. Sabay silang napatakbo ni Arturo palapit dito. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Arturo. Ngunit hindi siya pinansin ni Dalisay. Ang mga mata nito ay hinanap si Luningning. Itinuro nito ang kanyang sugat. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Mama Ning, hikbi nito. Ang sakit po. Sa isang iglap, tumigil ang mundo para kay Luningning. Mama Ning. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Dalisay sa salitang iyon. Hindi Tita Ning, kundi Mama Ning, isang salita. Ngunit sa salitang iyon nakapaloob ang lahat ng pagmamahal, tiwala at pagkilala
na matagal nang hinahanap ng kanyang pusong minsan na ring nawalan ng anak. Napaluhod si Luningning at niyakap ang bata ng mahigpit. "Shh! Tahan na, anak!" sabi niya habang siya mismo ay lumuluhan na rin sa kaligayahan. "Gagamutin ni Mama ang sugat mo. Mawawala rin ang sakit." Nakatayo sa di kalayuan, pinapanood sila ni Arturo. Walang kahit anong inggit sa kanyang puso. Ang nararamdaman niya ay purong pasasalamat at kapayapaan. Sa wakas, natagpuan na ng kanyang anak ang isang inang tunay na mag-aaruga dito. At sa wakas, natagpuan na niya ang isang partner na tutulong sa kanyang buuin muli ang kanilang nasirang mundo. Nilapitan niya sila. Umupo siya sa damuhan sa tabi nila. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Tumingala sa kanya si Luningning. Ang mga mata nito ay kumikinang sa luha. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang tingin na yon, nagkaintindihan sila. Iyon ay isang tingin ng paggalang, isang tingin ng pasasalamat. Isang tingin na nangangako ng isang bagong simula. Ang Villa Esmeralda ay hindi na isang mansyon na puno ng mga mamahaling bagay. Ito ay isa ng tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng dugo o apelyido, kundi ng mga pusong pinag-isa ng sakripisyo, pagpapatawad at ng isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Habang pinapanood nilang dalawa ang pagngiti muli ni Dalisay, alam nila sa kanilang mga sarili na ang pinakamadilim na gabi ay tapos na. Isang bagong umaga ang dumating, at sa umagang ito, sila ay buo. Sila ay isang pamilya. Background music. Ang Tagalog ballad mula sa simula ay dahan-dahang babalik, puno ng pag-asa at kaligayahan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ng isang pusong handang magsakripisyo. Ang aral ng kwento natin ngayong araw ay simple lang po. Ang pinakamalaking kayamanan sa mundo ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang pagmamahal na tapat at walang kondisyon. Minsan, ang mga taong hindi natin kadugo ang siyang nagiging tunay nating pamilya. Dahil ang pamilya ay hindi hinahanap sa labas, ito ay nararamdaman dito sa loob ng ating mga puso. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa aming paglalakbay. Kung mayroon po kayong komento o nais ibahagi tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Gusto rin po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating programa. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.